We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Natagpo ang patay ang 19 anyos na lalaking tadtad ng saksak sa isang bakanteng lote sa Batangas City. Ang sospek sa pananaksak arestado. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa kuha ng CCTV camera na ito gabi noong linggo, makikita ang isang lalaking mabilis na tumatakbo papasok sa isang eskinita sa Sitio 4, Barangay Balagtas, Batangas City. Maya-maya pa, kasunod na nito ang isang nakajacket ng itim at ilan pang kalalakihan. Wala pang ilang segundo, isa-isa nang nagsilabasan sa eskinita ang mga kalalakihan pero hindi nakasama ang lalaking naunang nakuhanang tumatakbo. Pasado alas 7 ng umaga kahapon, natagpo ang wala ng buhay ang 19 anyos na lalaki sa isang bakanting lote sa lungsod. Siya ang lalaking nakuhanan ng CCTV na mabilis ang takbo. May mga saksak ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang lalaking nakajacket naman na nakita sa CCTV camera ang suspect umano sa pananaksa. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng ang naunang alitan ng biktima at ng suspect sa terminal ng tricycle sa lugar ang naging ugat sa pamamaslang. Bago raw kasi ang krimen, naunang nag-report sa barangay ang kapatid ng suspect na sinaktan umano ito ng biktima. Accordingly, yung mga puntong pagbabiyahe sa terminal, kasi yung suspetsa nung nasaktan nung una, yung kapatid ng suspect, ay bumabiyahe yung kapatid ni John Russell ng nangungulorong. Hindi siya member nung TODA. Ngayon siguro nagalit at kinumpronta at sinaktan niya yung kapatid ng suspect. At ito naman kapatid ng suspect, nagsumbunga sa suspect. Ayun na naging resulta. Rumesback hanggang sa nagkaroon nga ng stabbing na kinamatay nga ng biktima. Agad na huli ng pulisya ang suspect sa isinagawang follow-up operation at kasalukuyang nakapiit sa temporary custodial facility ng Batangas City Police. Inihahanda na rin ang reklamong homicide laban sa suspect. Inaalam pa ng pulisya kung sino-sino ang iba pang mga lalaking nakunan ng CCTV camera. Depensa ng suspect, dahil yung kapatid din na hampas, napukpok ng tubo, yun. Sa nangyayari ngayon, doon na nangyari. kayo po ang gumawa dun sa biktima? Yun na. Ang pamilya naman ng biktima labis ang paghihinagpis. Hindi raw nila lubos akalain na sa isang iglap ay mawawala ang kaanak. Wala naman pong kaaway ang anak ko. Ang alam po namin yun nga lang po, sabi nagsaway. Tapos sabi, tricycle lang daw yata ang nahampas. At kung tao, di siyempre may tama din yung may bugbog. Kung nag-blatter yata sila, napatay na nila yung anak ko. Siyang nabili ng pang-ulam namin, siyang nasaan ko minsan. At kami nga'y puro babae din. Payo ng pulisya sa publiko upang maiwasan na ang kaparehong insidente. Lagi naman po nating pinapaalala na huwag daanin sa init ng ulo isang sitwasyon. Hindi naman natin alam tunay na kwento. Kasi kagaya po niyan, sa halip na wala pong naging problema, ay sa bugso ng damdamin ay nagpapadala po tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kontrol. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Isinumiti na ang mga nakalap na ebidensya sa banggaan ng water taxi at fastcraft
sa Maritime Safety Services Command para sa deliberasyon. Tiniyak naman ng PCG na walang nangyaring oil spill sa pinangyarihan ng banggaan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Natapos na ng Philippine Coast Guard o PCG ang pangangalap nila ng mga datos at ebidensya hinggil sa nangyaring salpukan ng water taxi at fast craft sa Matoco Point sa Batangas City. Tanghali nitong January 31 kung saan nasawi ang kapitan at crew ng water taxi. Ang mga impormasyong ito isinumite na sa Maritime Safety Services Command para rito dinggin ang kaso. Magkukonbinyo ng board para itakil yung mga facts na nag-gathered. Yung mga statement po sir, tsaka yung mga nakita natin dun sa yung wreckage. Kasama ang prosesong ito para matukoy kung sino ang may pagkakamali sa insidente. Samantala, sinabi ng pamunuan ng water taxi na nakaalis na sa bansa ang mga pasahero nito na puro foreign national. Tiniyak din ang tulong na ipinaabot sa mga biktima ng trahedya. Nakapaghain na rin daw sila ng marine protest sa marina. Ang fast craft nasa Calapan Port pa rin habang suspendido ang safety certificate nito. Tiniyak naman ng PCG na walang nangyaring oil spill sa lugar kung saan naganap ang banggaan. Na-remove naman natin yung water taxi, no, na nadala naman natin ng maayos doon sa Puerto Galera. Kaya wala namang oil spill. Nakikipagtulungan naman daw sa otoridad ang 2 passenger sea vessel na sangkot sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nabundol na motorsiklo ang 2 katao na patawid sa kalsada sa Bawan, Batangas. Isa ang patay at isa rin ang sugatan. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang isang pedestrian habang sugatan naman ang isa pa nitong kasama na pawang mga barangay health worker sa barangay Balayong, Bawan, Batangas matapos mabangga ng isang motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane na sakop ng barangay. Sa investigasyon ng pulisya galing sa kanilang bahay ang mga biktima na dadalo sana sa luksang parangal sa barangay nang mangyari ang insidente. Ang rider naman mula raw sa bayan ng Alitagtag at patungo sa bayan ng Bawan ayon sa pulisya. Yung po kasing area ay highway at yun po ay medyo island, palusong po siya. Patuloy po yung takbo ng motosiklo. Sa sobrang bilis po ng kanyang takbo ay yun na po, nabangga niya yung ating mga biktima. Sa CCTV footage na ipinadala ng Bawan Police, makikita ang 2 biktima sa gilid ng kalsada. Lumingon sa kaliwat kanan at nang wala ng sasakyang dumaraan, mabilis na tumawid ang 2 patungo sa kabilang bahagi ng kalsada. Ngunit ilang hakbang na lang patungo sa kabilang kalsada, may dumaan ng isang mabilis na motorsiklo at dito na nahagip ang 2. Tumila po ng mga biktima maging ang rider. Nadala pa raw sa ospital ang mga biktima at ang rider, ngunit nasawi ang isa sa pedestrian habang patuloy na nagpapagaling ang isa pang kasama nito. Naaresto naman ang rider na ngayon nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide and physical injuries. Sinubukang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang kaanak ng nasawing biktima sa isang text message, ngunit tumanggi na ang mga itong magbigay ng pahayag. Patuloy pang sinisikap na makipag-ugnayan ng news team sa kaanak ng isa pang biktima at ng naarestong sospek. Ang paalala po namin sa mga motorista ay magdahan-dahan po sila ng pagkapatakbo, lalo na po yung mga motorsiklo at hindi naman po nila kabisado yung daan. At ito nga po ay pababa po siya. So dapat po ay magdahan-dahan po sila ng pagmamaneho at paging alerto. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinatupad ngayong araw ang 1 peso and 50 centavos per liter na taas presyo sa diesel at 75 hanggang 80 centavos per liter na pagtaas sa gasolina at kerosene. Ang ilang mangingisda tuloy sa Lipa City dumadaing na rin sa patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, bukod nga sa mga tricycle drivers at jeepney drivers, dumadaing na rin ang ilang mga mangingisdang gumagamit ng bangkang demotor sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw, February 6, ang taas presyo sa mga produktong petrolyo na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Tumaas ng 75 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso and 50 centavos ang itinaas sa presyo ng diesel habang 80 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nangingibabaw na dahilan pa rin sa pagtaas sa presyo ang tensyon sa Red Sea at ang pagtaas ng demand sa ilang bansa sa Asia. Una, yung pagtaas muli ng oil demand
naman sa ASEAN region, particularly sa malalaking bansa kagaya ng China at India. And then, yung patuloy pa ring tensyon na nangyayari sa Middle East, lalo na dun sa pagdaan sa Red Sea. Thirdly, yung announcement na tuloy yung plano ng OPEC countries na magkaroon ng production cut na around 2.2 million barrels per day. Pahirap na raw ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng langis para sa ilang mangingisda gaya ni Rene. Matumal na nga raw ang huli ng mga isda, dagdag pa saning pa niya ang panggasolina sa kanyang dimaki ng bangka. Magastos po, tapos lalo't ngayon ang tawilis po yung mapapatigil. Mahirap po ang aming buhay ngayon dahil po, yun nga po, yun lang po aming pinagkukunan. Hindi na po ngayon nalaot ng pangtawilis dahil kakunti din po ang nahuhuli. Dito na lang po ako dito na lang po ako nasakay sa maliit na bangka. Hindi na po namin ginagamit ang dimaki na. Pang-ulamin lang, tapos pandagdag lang po sa pambili ng bigas. Ganito rin ang sentimiento ng mangingisdang si Mang June na apektado rin ang pagpapalaot at umaasang bumaba na sana ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Pag mahina na uhuli dito, dumadayo kami doon sa bandaroon, sa dulo. Ay di malaking konsumo sa gasolina. Ay pag tumaas ang presyo, talagang kami merong huhuli kalaang ng 1-2 kilo. Ay di malaking epekto talaga. Kung maaari lang po nahihiling natin sa kinauukulan na mag-rollback naman ang presyo. Pero ayon sa DOE, masyadong maaga pa para sabihin natin kung ano yung magiging direksyon ng presyohan next week. Kasi ang presyohan naman ng petroleum product, yung baring average trading for this week versus the previous week. So kung ano yung difference, yun ang i-apply sa susunod. sabi sa atin kanina ng Department of Energy, nakadepende pa rin daw ang rollback sa susunod na monitoring ng kanilang ahensya. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Nagbabala ang pulisya sa publiko kontra sa love scam lalo na ngayong buwan ng Pebrero. Samantala, naitala ng Batangas City Police ang nasa 20 reklamo kaugnay sa naturang scam nitong 2023. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. May date ka na ba ngayong Valentine's Day? O hopeful pa rin na baka sakaling makatagpo ng the one online? Nakakatakot pag online. Malay mo, baka scammer lang yon, baka ikaw ay gagamitin lang. Mahalaga kasi yung kilala mo talaga siya sa personal, at least hindi yung sa iba sa online mo lang nakikilala. Mahirap kasi pag sa online baka hindi mo sure. Ingat-ingat lang daw na ma-fall sa taong hindi naman talaga kilala. Baka kasi sa maling tao ka mapunta at mabiktima ng love scam. Broken-hearted ka na, butas pa ang bulsa. Dahil sa isang pindot lang po natin, maaari na po tayong magkaroon ng problema. Dahil sa online na scamming po, ang apektado po ay ang biktima. Iba-iba ng araw ang anyo ng mga love scammers ayon sa isang citizen group na Scamwatch Pilipinas. Kilatisin, baka isa na pala ito sa nanliligaw sa'yo. Una sa 8 profile ng mga love scammers na inilabas ng grupo, sina sad boy at sad girl na may mga malulungkot na kwento. Pwede rin namang servicemen na nagpapakilalang foreigner o di kaya'y miyembro ng militar. Si escort na dadaanin ka sa nakahuhumaling na profile picture. Ingat din kay investor na nag-aalok ng investment. May seducer na ginagawang pang-akit ang itsura. The blackmailer na gagawing panakot sa iyo ang mga ibinahagi mong masaselang litrato. Sina the slow burn ang sobrang magpa-fall. At ang predator na target ay mga mas bata. Kasi lahat ng scam pare-pareho eh. They deal with trust. So kinukuha nila yung loob natin para pagkatiwalaan natin sila. Sa Batangas City, nasa 20 reklamo o sumbong daw ang natanggap ng pulisya patungkol sa love scam nitong 2023. Nakaraniwang biktima raw ay mga babaeng senior citizen na nasa edad 60 hanggang 70. May na-interview po ako na talagang kinikilig pa siya dahil ang kanyang boyfriend sa online ay artista. Si Kevin Costner pa nga po, pinakita niya, talagang nagsisend sa kanya ng mga messages na love siya. Siyempre, kilig na kilig po. And then, nung nag-aas na po ng pera, siyempre magtataka ka, nagpipretend po sila na may something na may crisis sa kanila.
Sa tingin ng PNP, madalas daw kasing mag-isa lang sa bahay ang mga senior citizen at hindi nababantayan kahit sa social media nakakahanap ng atensyon. Karamihan po diyan, pera at mga ari-arian po ng biktima ang mawawala kapag po nakipag-entertain tayo o na tayo ay naging parang interesado. Ayon sa kinauukulan, dapat isabuhay ang contra-scam attitude, magdamot sa pagbibigay ng impormasyon, magduda sa ikinikilos at huwag kakagat sa pangako mula sa estranghero. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, February 7, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at sa mga bayan ng San Jose, San Juan, Lobo at Mataas na Kahoy, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga intermediate pole at pagpapalit din ng mga pin-type insulator, kalinsabayang row clearing ng mga linya. Samantala bukas din mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Balayan Batangas Road sa Santa Rita Karsada sa Batangas City simula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw. Bunsod ng installation of facilities at line reconstruction. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nararanasan ngayon ang monsoon break ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Mga kapuso, nasa monsoon break ngayon ang ating bansa. Ibig sabihin, pansamantalang humina at hindi nakaapekto sa bansa ang hanging amihan. Dahil dyan, kumpara noong mga nakalipas na linggo ay mainit na panahon ang mararanasan sa maraming lugar. Patuloy kasi ang pag-iral ng mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko o yung easterlies. Pero kahit malinsangan, maging handa pa rin dahil posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Mindoro Provinces at Marinduque. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon o gabi. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Naaktuhan ng ilang pedestrians na dumadaan sa mga hindi tamang tawiran sa Lipa City. Ang mga mahuhuling pasaway na pedestrian pagmumultahin ayon sa Lipa City LGU. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Kabi-kabilaan ang mga paalala at signage ng no jaywalking sa mga malalaking kalsada sa bahaging ito ng Ayala Highway sa Lipa City. Ibig sabihin, hindi maaaring tumawid sa langsangan dahil sa posibleng aksidenteng kaharapin dulot ng mabibilis na mga sasakyan. Nakapaloob ito sa Resolution number 63 ng Lipa City LGU bilang ordinance revising the comprehensive traffic rules and regulations in the city of Lipa. Binibigyang karapatan din ang mga traffic enforcers na manghuli at manita ng mga jaywalker sa lungsod. Pero ang ilan, hindi pa rin talaga mapigilan. May tumatawid pa rin sa mga hindi tamang tawiran. Pero ang problema, walang nakabantay na traffic enforcer sa lugar. Aminado naman ang City Public Order and Safety o CPOS na kulang ang kanilang tauhan na nagbabantay sa mga lansangan. Pero nasa plano na raw nila ang pagdaragdag ng traffic enforcers para mamonitor at mahuli ang mga lumalabag sa mga ipinatutupad na ordinansa. Meron po kami ng task force na regarding po dito lang sa pagtutok lang po sa mga jaywalking, sa clamping. Then may task force din po para po yung matutulungan natin yung mga indigenous natin mga grupo, yung mga badyaw na para hindi po napakalat-kalat dito. So kami po ay currently ay nag-hiring po ng mga tao. So kami po ay nag-i-interview pa ng mga tao. So banda-banda po dyan, magkakameron na po tayo ng task force na talaga nakatutok. Pero kung may ilang pasaway na tumatawid sa hindi tamang tawiran, mas pinili naman ng ibang pedestrian na gumamit pa rin ng footbridge gaya ni na Mary Ann at Lito. Para nagagamit natin ang tamang tawiran. Maiingatan natin ang ating pagtawid tapos lagi tayong nasa tamang daan. Law-abiding kasi ako. Bigyan lang sila ng ng proper education. Saka ipakita sa lahat from yung mga parents siguro dapat na mag-umpisa.
dapat turuan lahat yung mga bata. Ayon sa SIPOS, may karampatang multa ang mga mahuhuling pasaway na pedestrian mula 350 pesos hanggang 800 pesos. Paalala nila sa mga residente, yung pong kasi mga overpass na ginawa po ng ating government through DPWH po na project yan po ay talagang pinag-aralan nila. Huwag na po nating magkasisihan sa huli na dahil hindi ginamit yung overpass, masasagasaan. So, although po matarik yung pag-akyat, pero ito naman po ay para sa safety din po ng mga pedestrian natin. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinasilip ni Black Rider star Ruru Madrid kung paano nila gawin ang kanilang fight scenes. Samantala, mabuking na kaya ang sekreto ng karakter ni Valin Montenegro sa Love, Die, Repeat? Naritong report ni Hazel Alviar. Dahil sa matitinding aksyon sa Black Rider, matindi rin daw ang ginagawang paghahanda ng bawat karakter. Sa behind-the-scene video na ipinasilip ng lead star na si Ruru Madrid, ipinakita nito kung paano nila gawin ang kanilang fight scenes. Maingat nilang ginagawa ang bawat eksena, lalo na raw kung may mga armas na kasama. Samantala ang mga karakter ni Jeneline Mercado, Ina Fileo at Valin Montenegro bilang Angela, Jessie at Chloe, tila mag-aaway-away na sa Love, Die, Repeat dahil sa estado ng love life ng karakter ni Valin. Ang mga eksenang yan abangan sa Love, Die, Repeat pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Tumatanggap na ng mga aplikasyon ng Peso Batangas City ng mga nais maging benepisyaryo para sa Special Program for Employment of Students o SPES. Layo ng programang ito na mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan na kumita na magagamit nila sa kanilang pag-aaral at iba pang pangangailangan. Bago magtungo sa kanilang tanggapan, kinakailangan muna nilang tiyaking kwalipikado at kumpleto sa hinihinging requirement. Hanggang March 27, 2024 lang ang aplikasyon para sa SPES at magsisimula ang employment mula July 15 hanggang August 9, 2024. Mga kapuso, hindi lang pagmamahal ang pwede nating ibigay ngayong buwan ng mga puso. Samahan nyo kami sa pagbibigay serbisyo at malasakit sa ating kapwa ngayong Biyernes, February 9 sa ating GMA Regional TV Bloodletting Day. Magkita-kita tayo sa SM City Batangas Event Hub alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Donate blood, save lives mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Na-recover ng otoridad ang ilang kagamitan ng mga umano'y rebeldeng grupo sa bundok na bahagi ng Taysan, Batangas. Isinagawa naman ng ilang residente ang indignation rally sa isang barangay sa bayan. Naritong report ni Hazel Alviar. Na-recover ng 59th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Ginhawa, Taysan, Batangas ang mga backpack, samot-saring magazine at bala, isang landmine, food supplies at mga personal na gamit. Naiwan umano ang mga ito ng grupong CPP-NPA-NDF matapos ang kanilang engkwentro noong Biyernes. Sugatan naman ang isang sundalo na agad isinugod sa pinakamalapit na ospital at kasalukuyang nagpapagaling. Samantala isang indignation rally naman ang isinagawa ng mga residente sa kaparehong barangay noong Linggo dahil sa umano'y perwisyong iniwan ng rebelding grupo. Hawak ang mga placard, naglakad ang mga ito sa lugar. Layo ng kanilang rally na itaboy umano ang presensya ng nasabing grupo sa kanilang lugar. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nagbibigay raw ng mas malalim na koneksyon sa magkapareha ang iba't ibang tawagan ng mga magkasintahan. Ang pagbabago naman sa mga call sign, dala rin ng nagbabagong panahon ayon sa isang linguistics professor. Narito ang report ni Paul Hernandez. B! Hello, darling! Honey! Oh, pamilyar ba kayo sa mga tawagan na yan? O hindi dahil single ka pa rin? Call signs yan sa mga ikangay in a relationship. Ang iba't ibang tawagan ng mga magka-partner, may hatid nga bang kilig? Sa panahon ngayon, nag-uusbungan pa ang sari-saring call signs na silang lovely couple na lang ang nagkakaintindihan. Parang feeling ko, syempre akin siya, yung talaga yung pinaka-trademark, ganun. Happy! In love. Tuwa kasi syempre ina-express mo yung tawagan nyo sa isa't isa. Kasiyahan kasi sa lahat, ako lang yung tinatawag niya ng honey.
Yun, mga ganong bagay, and then nag-ano na siya, nag-evolve from time to time. Ayon sa linguistics professor na si Dr. Christopher Conrad Tejada ng Batangas State University, 13th o 14th century pa raw nagsimula ang paggamit ng mga call signs o terms of endearment. Sa katunayan, gumamit na rin daw nito ang playwright na si William Shakespeare. Porma raw ito ng tinatawag na idiosyncratic communication. Paggamit ng lengguwahe o mga salita na private or personal para sa mga tao o sa mga individual na bahagi ng isang kultura. Sa kultura ng mga Pilipino, may sarili rin naman daw tayong tawagan. Nariyan ang mahal, irog, tangi, sinta at marami pa. Tanda raw ng magandang pagsasama ang call signs. Isang symbolism na okay ang inyong relationship because again, it's a sign of intimacy. So kaya nga minsan mas nakakatakot kapag bigla kang tinawag sa totoo mong pangalan, Joselito! Pero gaya ng panahon, nagbabago-bago na rin daw ang tawagan ng magkakapareha na ipapasa pa ang gawing ito sa mga pamilya. Yung initialisms, acronymy, blending at clipping ng mga salita, matagal na itong ginagamit. Tayo lang mga Pilipino, very creative sa pag-iisip ng mga combination na ganito. Yung yam, you are mine, yung Sam, sun and moon. Ang listahan ng mga call signs, hindi raw matatapos yan. Dagdag at dagdag pa nga raw yan. At ano pa man daw ang maging tawagan, matimbang pa rin ang ibinubulong ng dalawang pusong nagmamahalan para sa mas matagal na pagsasama. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, February 7, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at sa mga bayan ng San Jose, San Juan, Lobo at Mataas na Kahoy, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga intermediate pole at pagpapalit din ng mga pin-type insulator, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Samantala bukas din, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Balayan Batangas Road sa Santa Rita Calzada sa Batangas City. Simula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw. Bunsod ng installation of facilities at line reconstruction. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Research Analyst, Senior Auditor, Junior Accountant, Personnel Staff, Production Coordinator, Publicity Writer, Music Data Encoder, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.